Naniniwala si Attorney Alicia Vidal na dapat ding tutukan ng Administrasyong Duterte ang pagpapabuti sa justice system ng bansa. Ayon kay Vidal, isang patunay ng kawalang hustisya sa bansa ang pagpapakulong kay dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ngayong wala namang sapat na ebidensya ang kasong isinampa laban dito. Nagbabalik ang aming kasama si Joy Gumatay. Hindi may kakaila na isang kawalang hustisya ang pagkakakulong kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa loob ng 4 na taon, gayong wala naman palang sapat na ebidensya ang Korte Suprema upang mapatunayan ang kasong plunder na isinampa sa kanya noong 2012. Ito ay ayon kay Attorney Alicia Rizos Vidal na naniniwalang malaking kawalan ang mahabang panahong ito sa nabiktimang mambabatas. Kwento pa niya, isang patunay lamang ito na isa sa dapat tutukan ng Administrasyong Duterte ang pagpapabuti ng sistema ng ating hustisya. Sa likod ng lumulutang na espekulasyon na may kinalaman ng bagong Pangulo sa desisyong ito ng kataas-taasang hukuman, binigyang diin ni Attorney Rizos Vidal na kailanman hindi maaaring impluwensyahan ng ehekutibo ang puwersa ng hukuman. Alam mo, walang magagawa ang presidente o kahit na sino ukol sa isang kaso na nakasampa na sa korte. Yes, walang kinalaman. Kasi ating tingnan na talagang tumitingin naman sa ebidensya ang mga mahistrado, hindi nadidiktahan ng mga ibang tao. Nadismaya si Attorney Rizos Vidal dahil hanggang ngayon, hindi pa rin binabago ng Korte Suprema ang ugali nitong i-anunsyo sa media ang buod ng kanilang desisyon bago pa ito tuluyang matapos. That's the problem. They should not do that. Oo. I've been a victim of that. Lahat ng mga nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema na biktima niya, na ilalabas nila, ngayon antay ng desisyon, 3 araw na hindi pa lumalabas. Panawagan naman ni Attorney Rizos Vidal sana raw ay maging kalmado ang sambayan ng Pilipino sa kinilabasan ng kasong ito. Dagdag pa niya, makabubuting respetuhin na lamang ang desisyon ng Korte Suprema, gayong nanaig naman ang alituntunin ng batas sa 4 na taong kasong ito. Hindi lahat ng nakukulong ay guilty hanggat hindi sinasabi ng Korte Suprema na may kasalanan o wala. So, irespeto po natin at maging kalmado tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi pag nawala na po ang tiwala sa Korte Suprema, magkakagulo na po tayo. Hindi po ba? Para sa PTV News, Joy Gumatay. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.